Okay, dumako na po tayo dito mga kababayan. Dito na po tayo sa sinasabi nating pinakakurakot na vice presidente. Pinakakurakot. Aray ko. Kahapon nga po mga kababayan, mga karayuma, ay nagkaroon po ng impeachment trial regarding confidential funds. At eto na po mga kababayan, mga karayuma, ilalantad na po natin kung sino ang mga nabigyan ng confidential funds. Pakinggan natin. Buhat po nung nag-assume ako nung 2014, ang tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po yung aking na-audit na may confidential fund. Bakit, Mr. Witness? Bakit Vice President Sara Duterte lang ang inaudit mo ng confidential funds? Dahil po, since nung nag-assume po ako ng 2014 sa ICPAW, wala pong naging appropriation for confidential funds si dating Vice President Binay at si dating Vice President Robredo. Aray ko! Doon pa lang magnanakaw na eh! Doon pa lang po magnanakaw na! Aray ko. Doon pa lang po mga kababayan, mga karayuma, magnanakaw na! Bakit nyolo? Wala pong confidential funds na ganun kagrabe gravy. Si Binay, si Lenny, si Sara lang po ang ganyan. Aray ko. Doon pa lang yummy yakin eh. Patay gutom. Lumulunod ng pera. Inang tigas ng muka. Pusang inang kapal ng muka. Aray ko. Ah. Tanging si Vice President Sara Duterte lang po yung nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Nagkaroon ng appropriation for the confidential funds. Only VP motherfucking tape Sara Duterte. Aray ko. Your Honor, Mr. Chair, we have discovered that only Sara Duterte have the appropriation for the confidential funds because in the past, okay, in the past administration of Noynoy Aquino and administration of Lady Rodrigo Roa Fingerlicking Duterte, their vice president have no allocation for the confidential fund. Aray ko. Oh my God! What in the nerve? And then, here comes Sara Duterte, the crocodile lady from the Bell, having a confidential funds, not for the small amount, but for the million and tons of money. What in the world, Your Honor, Mr. Chair? Aray ko. What? What the fuck? This lady or this stupid lady, which she cannot explain paksilik paksilik paksilik. Aray ko. Oh my God, Your Honor, she can even elaborate the meaning of paksilik paksilik. Aray ko. Paksilik. She only knew the word paksulaika. Aray ko. That's the word that she knew. Paksulaika. Finger licking Sulaika. Aray ko. But if you ask what is paksilica, she will answer paksilik. Aray ko. Stupid. My God, Your Honor, Mr. Chair. And then, she
is running for the president? Am I sick? Am I not in the accurate state of my mind? Aray ko. Oh my God. Have are the Filipino people right now is so idiot that we will vote for this Sara Duterte and doesn't even know the national interest of our country. Aray ko. We are not idiot, Your Honor, Mr. Chair. I'm sorry for my opening statement, but we are not idiot that we will vote for Sara Duterte, doesn't even know the Pax Silica, doesn't even know the English of is the Tagalog for the English for Bobo. She doesn't even know the English of Bobo and need the help of artificial intelligence, and then she didn't even know Pax Silica? What in the world? Aray ko. Hi friends, I'm not friends, I'm not friends. Pare Eduardo, Hil Obordo, Chinita ko, AIU, mga shoutout sa aking VMB fam. Ayan. Sabi ni Maria, Lisa, kinukwenta ko ang gasto sa dahig palang abogado, 5 million na araw-araw. Tapos dito pa 16 impeachment pa lang bayad niya sa ibang security niya at nakasama sa abroad. Sandamakmak, basic pa lang ang gastos niyan. Totoo. Tama ka dyan. Okay? Shoutout. Workaholic, shoutout din. Ayan. Gerardo Ramirez. Ayan, shoutout sa inyo. Mga humabol. Ka-vibes, shoutout. Lendo Santos. Okay? Gastadora nga. Lustay. Kaya nga tinawag natin tambalustay. Okay, diretso natin ito. And in the same period of time, 2014 to 2024, kasama ba sa mga national agencies na minention mo ang Department of Education? Yes, ma'am. And during this period, 2014 to 2024, sino-sino ang mga secretaries ng Department of Education? Sa pagkakaalala ko po, ang mga naging DepEd secretaries po ay sina dating Secretary Luistro, dating Secretary Briones at ang ating Vice Presidente in her concurrent capacity as the DepEd Secretary during that time po. At sino sa tatlong ito, sino-sino sa mga sekretary ng DepEd ang inaudit mo for confidential funds? Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the DepEd Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging DepEd Secretary na nagkaroon ng confidential funds ang DepEd. Oh! Si Sara Duterte lamang po, mga kababayan, mga karayuma, ang tanging DepEd Secretary na may confidential funds. Aray ko. Mga kababayan, mga karayuma, nakakabobo talaga. Biro nyo sa sobrang gurap, sa sobrang gahaman sa pera, pati DepEd nilagyan ng confidential funds. Nanguhuli yata na nagkakating classes ang pusang ina.
Narinig nyo yung uling part, oh. Audit mo, Duterte lang po as the Deputy Secretary. Oh. Ed, ang inaudit mo for confidential funds. Tanging si Vice Presidente Sara Duterte lang po as the Deputy Secretary. Bakit, Mr. Witness? Dahil siya lang po yung naging Deputy Secretary na nagkaroon ng confidential funds. Narinig nyo yun? Tanging si Sara lang po ang inaudit niya na DepEd Secretary. Dahil si Sara lang po ang may confidential pa sa DepEd. What? Aray ko. Siya lang po ang tanging DepEd Secretary na may confidential funds. Tindi ng muka. Aray ko. Biro nyo po, tapos magre-reklamo ang pusang inang Sara, ang baba daw ng education system. Eh, sino ba DepEd Secretary na nagpababa? Ikaw! Taran... Aray ko. Diba? Siya lang ang katangi, tawagin natin itong sa kantang Tanging Sara. Ikaw ang tangi. Aray ko. Tangi ng Sara. Aray ko. Na kung lubusan sa nakawan, ikaw ang tangi ng Sara. Na kung lubusan sa nakawan. Patayin mo si BBM. No joke. Aray ko. Aray ko. Katangi-tangi po talaga, napakalupit. Wala po siyang ino-audit na DepEd Secretary. Si Sara lang nung pumasok. Wala naman po kasi confidential funds ang DepEd. O kita mo ngayon, si Angara may confidential funds. Wala. Anong gagawin ng... Your Honor, Mr. Chair, the confidential funds is... we gonna need confidential funds for using in confidential... What do you call this? Confidential, like national security, national threat, especially this is only designated for our armed forces, Philippine National Police, and of course, our President, Commander-in-Chief of the Philippines. These are the person which is required to have confidential funds because they are mandated to protect our country, our economy, and our sovereignty. Aray ko. Okay? But in this case, we have Sara Duterte having a confidential fund for Department of Education. Your Honor, Mr. Chair, can you tell me, in the DepEd, Department of Education, what are we having for a confidential funds? What do we need for a confidential funds in DepEd? Is DepEd a threat for our national security? Aray ko. Answer me, Your Honor. Aray ko. National security for DepEd? They have a DepEd, a terrorist? Aray ko. Napakawalang ya! Yan po ang ating, yan po ang BP nyo. 'Di ba?
Yan po ang BP nyo, napakawalang ya. Oh. Madilim daw ang paligid, putukan daw ay maririnig. Takot sa kanilang mata, ikaw ay madadala. Huwag kang palinlang kaibigan, udas na 13 yan. Sinira nila ang Senado, sobrang ganit mga ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. May kaso at may sabit, sila sama-sama. Sigaw ng puso'y Duterte, abay nakakaputang ina. 10 utos kaibigan, huwag patayin ang kapwa mo. Tinago nila si Bato, pinatakas din ito. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Hindi nyo na maloloko mga Pilipino. Gising na gising kami sa kabobohan nyo. Di bumenta ang pelikula, pati ang drama. Sa sobrang kapal ng mukha, nangungumusta pa. Madudumi ang taktika para lang kay Sara. Taong bayan hindi inisip, taong bayan hindi nadinig. 10 utos kaibigan, huwag magnakaw sa tao. Singungaling